Personal na nagtungo si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa tanggapan ng COMELEC para ihain ang pag-atras sa kandidatura. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, formal nang umatras sa pagtakbo sa pagkasenador sa 2025 National Local Elections si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Formal o opisyal naman siyang pumunta sa Commission on Elections. Pasado alas 10 ng umaga, dumating sa opisina ng Commission on Elections sa Intramuros, Manila si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Ito'y upang personal at opisyal na umatras sa kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang dahilan naman ni Singson dahil umano sa kanyang sakit. Kwento pa nga nito, 5 araw siya halos hindi nakatulog, kakaisip sa kanyang kalusugan at sa kandidatura. At bago pumunta sa COMELEC ay galing pa ito sa ospital. Tinamaan ako this year na dalawa sa lungs. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung saan pauli ako, ano ko maging senador? So magagawa ko naman lahat. Pagtulong sa tao, talo ko magagawa kung gagaling ako. Sa totoo lang anya, nasasayangan siya sa takbo ng kanyang kandidatura. Hindi na rin mabilang ang ginastos niya para sana sa kanyang kampanya. Pero sabi naman ni Singson, kahit umastras na siya sa laban, tuloy pa rin ang pagtulong at ang mga proyekto niya. May mga naiisip na rin siyang iba pang kandidato na susuportahan. Nasasayangan ako dahil ngayon lang umakyat. Nag-umpisa sa 44, 32, 22, tapos ako pa pinaka sa Facebook, contact. Kaya nag-aantay lahat ng mga governors, mayors, dahil sila sumulipot sa akin. Tinutuloy ko rin yung makulitan ko lahat. Yung pagtulong ko sa mga drivers, yung transport group, yung pagbibigay ng bank account na libre. Yung mga tutulong sa akin, sila Willie, Bongo, saka mga iba pa. Marami naman sila. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia naman ang tumanggap ng pag-withdraw ni Singson. Pero sabi niya, wala nang tsansa na makapag-substitute pa ito. Kapag po kasi withdrawal ng candidacy, kahit paanong kadahilanan ay bawal po ang substitution. Sa ating pong batas, pwede lamang po ang palitan kapag namatay yung kandidato o na-disqualify yung kandidato. Taliwas naman sa nauna ng sinabi ng COMELEC na kapag nag-withdraw si Singson ay hindi nila maaalis ang pangalan nito sa balota. Sabi ni Chairman Garcia, ngayon ay aalisin na nila ang pangalan ni Singson sa balota dahil nga magsisimula pa lang naman silang mag-reprint. Dahil naman sa pag-withdraw ni Singson, nasa 11 kandidato lang sa pagkasenador ang magagalaw ang numero sa balota kapag dinagdag na ang pangalan ng ipinadaragdag sa kanila ng Korte Suprema. Yung M to S, posible kasi maapektuhan. Pero kung magwi-withdraw si Governor Chavit Singson, mukhang after ng S, hindi naman po maapektuhan. Pero kung hindi siya magwi-withdraw, yung M hanggang sa kahulihang kandidato, apektado po yon. Angelique, sa ngayon ay inaayos na ng Commission on Elections yung serialization o database ng mga kandidato para nga sa mga magagalaw ang numero pagdating sa balota at inaasahang tatapusin nila ngayong linggo dahil inaasahan nga na sa Lunes ay magsisimula na sila ng pagpiprint ng mga bagong balota. Samantala, Angelique, kakaanunsyo lang din ng Commission on Elections na ngayong araw ay sinisimulan na nga nila o tinatapos na nila yung pag-i-inventory ng mga balota, yung 6 million ballots na nauna nilang iprint. At pagkatapos na ito ay dadalhin nila itong mga balotang ito sa Santa Rosa warehouse kung saan iisa-isahin na ang pagsira o shredding ng mga balota. Angelique. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.